Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay asyete ng September 7, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:46 ng umaga. Saturday, walang pasok kaya medyo tanghali tayo ngayon na mag-vlog. Late tayo ng halos o mahigit isang oras. Opo. Ang tatalakayin ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay patungkol ito sa yun nangyari dyan sa hearing ng Senado na pinangunahan ni Bato de la Rosa. Opo. Ang title ko po ngayon ay General Torre, pinagtulong-tulungan ng 7, hindi natinag, believe ako. Yan po ang title ko. At yan ang i-discuss ko dito. Gagamitin ko po ang Biblia. Opo. General Torre, pinagtulong-tulungan ng 7, umahigit pa, hindi ko naman kilala yung iba kaya 7 na lang, pero palagay ko may 10 yan kasi sa senador pa lang 3 senador na pinagtulong-tulungan ng 7, hindi natinag, believe ako. Yan po. At hindi ko naman pinanood yung kabuuan kasi nga napupuyat din ako doon lang ako nanonood sa mga vloggers na hinihimay-himay na nila. Opo. At saka isa nga pala, ay ako po ay ayaw kong masayang yung oras ko sa makinig o manood ng mga walang kwentang bagay na paulit-ulit sinasabi, hindi naman maipaliwanag. Yan. Ay kaya ang kinukuha ko na lang ay yung mga portion ng mga binobroadcast ng mga vloggers. Yung nire-recommenda ko sa inyo ng mga vloggers na sila Toto Kausing, si Insurrecto, si Claire Castro, si Action Man. Doon lang ako kumukuha kasi nahihimay-himay na nila Ayan nga. Pero sinubukan ko rin na makinig ay hindi pwede. Una, puyat na ako At saka hindi ako matyaga na makinig sa mga ganun na walang pinaglalaban. Opo, walang pinaglalaban. Yung grupo nila Kibuloy, wala. Yung grupo ng 7, wala At hindi nila alam ang sinasabi nila. Ayan po. Kaya nga yan ang ipapaliwanag ko dito. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na bumati muna ako dito o pasalamatan itong batch number 1 po ito na subscriber po natin. Oo nga pala, ewan ko kung bagong subscriber yung kahapon, ay si Eduardo Gonzales. Nagpasalamat sa akin kahapon na nagbibigay ako ng Word of God everyday. Ay ang sagot ko naman sa kanya ay, I have made it my aim to discuss or to explain hot issues using the Word of God. Everyday po yan. Yan na ang itinalaga ko ng aking sarili. I have made it my aim. Ayan ang sagot ko sa kanya. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, si Al Olalia ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Librager, Alex Sarmiento, batch number 1 po ito, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibia ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver,
Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jus Shalan, Elenita Scrapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirty Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aborque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacbando, John Cabrera, Loin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. At ito po sila ay nakikita ko rin na nagko-comment sila sa ibang vloggers at natutuwa po ako. Opo, natutuwa po ako na kwan tayo yung nagiging may impormasyon tayo. Ang ibig sabihin niyan kasi nakikinig din sila sa ibang mga vloggers at nagko-comment din sila, kaya nga nakikita ko yung mga pangalan nila at nagpapasalamat po ako sa inyo, lalo na kung ang sinusuportahan nyo ay yung katotohanan o yung para sa bayan. Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales. Ito pala yun, Eduardo Gonzales. Oo nga, Eduardo Gonzales ng Singapore. Salamat sa comment mo nung isang kahapon. Nagpapasalamat siya sa akin dahil nagbibigay daw ako ng Word of God everyday. Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brinda Martin, CJ Torrio, Merchol Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabanar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Silir Andres, Selmihenil Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirirekomenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman Din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Arta Tago, Dame Jus Journey, Kakamping, ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonell. Opo, ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tuloy na po tayo. Ang title ko po ngayon ay General Torre, pinagtulong-tulungan ng 7, hindi natinag. Believe ako o saludo ako kay General Torre. Ayan po Ngayon, ito po sa James po, ang mababasa po natin ay James 4, chapter 4, verse 17. Palagi ko itong ginagamit pero i-explain ko ng maigi ngayon. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Yan po nakasulat. Kung mayroon kang alam na mabuti na dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa, ay yun ay kasalanan yun sa iyo. Yun po ang sinasabi dito ni James. Pero basahin po natin yung magandang translation. Ang isa sa gusto kong translation ay Berean translation. Galing sa Berea. Okay? Ang sabi po dito ay, anyone then who knows the right thing to do, yet fails to do it,
it is guilty of sin. Mas maliwanag po, hindi ba? Kasi nga yung mga makabagong translation po ngayon ay talagang inaayos na nila para madaling maintindihan ng tao. Pero hindi nagbabago ang meaning. Opo. Anyone then who knows the right thing to do, yet fails to do it, is guilty of sin. Ayan po. Ngayon ay sa pakikinig ko po dito ng hearing na ito, ay si General Torre po ay kabisado niya o alam niya yung sinasabi niya o kaya niyang ipaliwanag. Nakatayo nga siya o tumatayo siya bilang ipapakita niya na talagang kabisado niya yung sinasabi niya o matuwid. Kasi nga kung hindi matuwid ay hindi maipaliwanag Opo, magsasalita lang yan, aalisan na nila o hindi nila maipollow up kasi nga hindi matuwid. Ayan po ang nakikita ko dyan. Alam ni General Torre na tama yung ginagawa niya. Ano yun? Yung pagtugis sa purgative. Lalo na ganyan ay ang kasalanan kasi ay hindi naman hindi naman yung nagsinungaling lang Ang kasalanan po ay nanggahasa. At matagal na po yan na nangyayari. Ay dapat lang talaga ay dakpin. Opo. Ngayon, itong mga church member na ito na humaharang, ay hindi po trabaho ng church yan. Maari siguro isang araw, bibigyan nyo ng reputes kung sugatan na, hindi ba? O pakakainin nyo, pero afterward, i-turn over nyo sa authority. Yan po ang itinuturo ng Biblia. Obey governing authority. Ayan, Romans 13 po, hindi ba? Ginagamit ni Kwan yan, ni Duterte at saka yung mga Duterte DDS supporter, hindi ba? Ginagamit na lalo yan. Ay bakit ngayon ayaw yung gamitin? Obey governing authority. At si Jesus Christ po, bagamat siya ay walang kasalanan, hindi ba? Bagamat siya ay nasa katayuang Diyos, hindi niya inari na siya ay Diyos. Bagkus siya ay sumunod sa authority, sa governing authority. Opo, hanggang kamatayan. Para ipaliwanag ko kung ano yung Romans 13. Pero ang tao po ay nagtatago Hindi naman talaga sumusunod yan sa salita lang po. Ang sasabihin ni Kwan nga, ito yung hinuhuli, si Pacquiao ang tawag nila pero hindi ko tinatawag yan Pero ano bang pangalan na? Ni Apollo Kibuloy, ang sabi niya, tatayo ako! Sabi nga, tatayo ako! Sabi nga na lumalaban. Ay, nagtatago ka nga paano namin makikita na tatayo ka? Hindi ba? Ayan si General Torre sa harapan nyo, tumatayo. Ang ibig sabihin, kaya niyang ipaglaban yung ginagawa niya o yung mga panukala niya. Kaya niyang ipagtanggol kasi nga totoo. The wicked flee when no one pursue him, but the righteous or the innocent is as bold as lion. Ayan po ang nakikita ko dyan sa hearing. Itong mga tauhan ni Kibuloy, pati na yung tatlong senador na yan, si Robin Hood Padilla, si Bato de la Rosa at saka si Bongo, wala namang pinaglalaban yan hindi nila continuously depend, hindi ba? Kung ano yung pinaglalaban nila. Kasi nga wala Wala Pero si General Torre, tuloy-tuloy. Kahit anong itanong sa kanya, kaya niyang sagutin. Katulad yung nag-spray ng kwan daw, yung pulis na nag-spray ng aywan ko kung ano yung in-spray, wala naman tayong alam kung ano yun. In-sprayhan yung matanda, yung babae, in-sprayhan, hindi ba? Ang sabi niya pinull out na siya, sabi niya. Kwan na yan, iniimbestigahan na, o kaya
ay paparusahan yan, sabi niya. Oh, ganun na. Hindi ba? Oh, ang sabi kasi nung komandante niya, Colonel ata, sabi niya ay tulog daw ata naalimpungatan. Ay talaga po, ganyan talaga eh. Pero sa akin, hindi ko nabibigyan ng pansin yan. Although na mali talaga yung ginawa, hindi ko bibigyan pansin yan. Bakit? Ay, wala namang namatay eh. Bakit pag-uusapan pa dyan? Wala namang namatay, wala namang nasugatan, hindi ba? Wala namang na-ospital o ano. Ay sus, ay kung pati ang ganyan ay pag-uusapan dyan, yung damdamin po eh, ang mga pinag-uusapan nila dyan eh. Nasaktan ang damdamin nila eh. Ay wala pong katapusan yan. Kasi si Jesus Christ lang po ang pwedeng bumasa ng ating laman ng ating damdamin o ng ating puso o ng ating kaisipan. Ay kung i-discuss yan, ay kung may 100 tao na magsasalita dyan, ay 100 yan na i-discuss natin ano ang damdamin niya. Ayan nga ang mali po dyan eh. Dapat ang i-discuss dyan, sino ang pumatay o sino ang nanggahasa. At yan ay hindi damdamin yan. Actual yan na makikita yan. Kung virgin pa yung babae o ano ang sinasabi niya o ilan ba sila o ayan po ang dapat na i-discuss dyan. At iyan po ang nasa 10 utos. Huwag kang papatay. O, hindi ba? Ay bakit ang i-discuss nyo dyan ay yung damdamin na sila ay natatakot? Ay, lalabanan ko po yan. Mamaya kung mahagip ko pa, hindi ako naniniwala na kung makakita ka ng baril ay matatakot ka. Hindi. Hindi. Ang matatakot ka kung pinasukan yung bahay mo nang hindi mo kilala na armado at nagpaputok. O kaya binaril yung kapatid mo. Yan ang matatakot ka. O ang tatay mo binaril. Pero yung ganyan, makikita mo yung mga magagandang armas nila kung mayroon man. Ay hindi ka matatakot dyan. Bakit ka matatakot? Yan nga ang tinitignan ng mga tao sa mga pelikula. Hindi ba? O, sa mga pelikula. Gustong-gusto ng mga tao. Ay sus, ay mamaya ipapaliwanag ko yan kung ano ang sinabi ni Jesus Christ ata. Hindi ko alam kung si Jesus Christ o si John the Baptist. Ano ba kanyang pinupuntahan nyo dito? O, ano ang pinupuntahan nyo dito? Para makakita kayo ng magagarang damit. O, magagarang damit po. O mga kasangkapan, o mga baril, o mga magagandang lalaki. Ang tinitignan po sa pelikula. O kung gusto mong pupunta sa isang, ay naku po, ang dami kong example dyan. Dito nga sa amin mayroong kwan dito yung pinupuntahan dito, na milyon ang pumupunta dito. Ay wala naman silang pinupuntahan. Wala. Ay yung nga, yung ribulto lang, o yung santo. Opo, milyon po ang pumupunta rito, pero pag titignan ko o pag binasa ko sa Biblia, bakit sila pumupunta ron? Ay kasi ang dami nila nakikitang tao. Ang dami nila at doon sila natutuwa, naglalakad ng 1 kilometro, git-gitan, ganyan, tulakan, balyahan. Yun ang gusto nila. Nakikita nila ang mga tao. Oh, ay nakasulat yan sa Biblia. Ano bang pinupuntahan nyo dito? Magagarang damit? Ay hindi po. Sabi ni ata ni John. Oh, wala po ditong magagarang damit. Ay wala ngang kwan si John eh. Wala ngang siya magagarang damit eh. O balat lang ng hayop ang kwan ata niya eh. Oh, ang ginagamit niya eh. Oh, pumupunta sila doon dahil gusto nila makarinig ng salita ng Diyos. Ayun, Oh. Doon ko kinuha yan. Ano bang pinupuntahan ng mga tao sa mga anito? Yung mga religious sect na yan. Katulad dito, yung sa Sacrifice Valley. Ay lahat ng tao pumunta na doon eh. Ako lang atang hindi eh. Dito sa Zambales. Ay kasi nga, yun ang nakikita nila eh. Oh. Gustong nilang makakita ng maraming tao. Oh. Na iba-ibang klase o ganun po yan. Kaya osyoso nga ang tawag dyan eh.
Hindi ako naniniwala na natatakot ang mga tao kung makakita sila ng nakabaril ng mga pulis. Hindi. Gustong-gusto nga nila yan eh. Oh. Ang matatakot kung nagpaputok sila sa harapan mo o sa tainga mo. Yan. Yan talaga. Kung nagpaputok. Ayan nga ang ginagawa nila Bato de la Rosa, hindi ba? Remember ha, yung si Kian de los Santos, hindi ba? Nagmamakaawa na yun, nakuha ng surveillance camera ng baryo. Oh. Hindi ba? Yun ang nakakatakot. Papasukan ka sa kwan mo, sa pamamahay mo. Dapat alamin nyo yan. Dapat yan ang i-discuss dyan. Ano ba nakakatakot? Sige nga. I-discuss natin. Oh. I-discuss natin. Oh. Ang Romans 14 po, tuloy-tuloy na po ako kasi nga Romans 14 po, ito po ay patungkol po ito sa yung kung nagda-doubt ka ay walang kwenta yan sa Panginoon eh. Opo, anumang bagay na may doubt ka sa ginagawa mo o dun sa mga ina-approve mo o mga panukala mo, anumang bagay basta nag-doubt ka, wala pong count yan sa Panginoon. Ayan po ang Romans 14:22 hanggang 23. Basahin ko lang po, At yan po ang nakikita ko diyan kay yung mga tauhan ni Kibuloy, ni Apollo Kibuloy. Yan ang nakikita ko. May doubt sila kaya hindi nila maipaliwanag ng tuloy-tuloy. Dapat yan ituloy-tuloy nila. Oh. Basahin ko lang po, keep your belief about such matters between yourself and God. Ay ito, mga belief ito na mga samot-sari o hindi na di-discuss siguro o hindi malinaw o kaya alanganing i-discuss. O kaya hindi naman kailangan kasi nga ang mas mahalaga ay yung 10 Commandments eh. O huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya. Yan ang mga sigurado. Pero ang mga bagay na mga hindi sigurado katulad ng pagkain o ng mga alay, hindi ba? Yan, hindi natin alam yan eh. O, blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. O, blessed daw yung sigurado ka. Hindi ba? Nakatulad na nakikita ko sa ginagawa ni General Torre. Siguradong sigurado siya. Kaya niyang ipaliwanag. Nakatayo nga eh. Si Kibuloy, sabi niya, tatayo ako. Hindi naman natin nakikita. Hindi ba? Saan siya tumatayo? Nagtatago nga siya eh. Ayan po ang kaibahan. Tatayo ako, sabi niya. Mamamatay ako, sabi niya. Tatayo ang, nakatayo. Ay, nagtatago nga eh. Oh, ito si General Torre ang nakatayo kasi nga approve yun sa kanya eh. Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves or what he do. Ayan po, blessed is the man. Hindi ba? Ay kayo, ano bang nilalaban nyo? Oh, bibigyan ko po kayo ng isang example ha. Isa lang ha, nung tinatanong ni Robin Hood Padilla, sabi nga, sir, sabi nga, sir, ano ba ang pagkaintindi nyo sa mga KOJC member? Sila ba ay isang apolitical o sila ay isang religious sect o religious people? Oh. Ako ayaw kong gumamit ng gago, pero ay gago pala siya eh. Ang judges po, sinabihan ng Panginoon at tayo po, nag-judge po tayo araw-araw. At ganun din si General Torre. Dapat ang sagot ni General Torre doon ay may utos ang Panginoon na ang mga judges ay kailangan without fear, walang takot at walang pibor. Wala! Ang Panginoon nga, hindi nga inaalala yan kung anong religious leader ka kung sino ka Ang Panginoon hindi po sumisino ng sino man. Ay bakit ikukuha mo yung religious leader na yan? O religious sect na yan? Mali ka dyan. Mali ka dyan, Padilla. Robin Hood Padilla. Huwag mong dalhin yan. Kasi nga dito, law-abiding citizen. May narinig ako niyan.
chief of police sa amin noon. Bata pa ako. Chief of police. Ngayon, yung anak nung major sa military ay gumagamit ng owner type jeep na walang lisensya. Kasi bata pa walang lisensya. Ay natatakot yung mga tao sa plaza kasi sa plaza nagdadrive ng owner type jeep. Hinuli ngayon ng chief of police kasi nagrereklamo na yung mga tao pinuntahan pero colonel na nung nakilala ko yung tatay niya colonel na. Pero noon ay siguro naganap yun ay major pa. Hindi mo ba kanya ako kilala? Na ako ang major, sabi niya sa armed forces. Yang sabi nung nung chief of police, pero lieutenant din ito. Lieutenant talaga. Na member pa ng USAP. Opo, matigas talaga, sabi niya. Oo, kanya. Major ka, sabi kanya sa Philippine Army. Sabi kung ano yan. Pero dito kanya sa town na ito, law-abiding citizen ka lang, sabi niya. Umalis yung major Ganon po yan. Kasi nga, pag mag-implement ka ng batas, wala kang sisinuhin. Ay ano bang ito nilalakad ni Robin Hood Padilla? Sir, ano ba ang palagay nyo dito sa mga member? Ay, inilalakad niya na sila ay mga sikta ng religion. Ay hindi nga Wala kang dapat na sinuhin kung ikaw ay mag-implement ng batas. Wala po. Yan ang mali ni Robin Hood Padilla. Na hindi niya siguro tinanong yan sa mga pastor na kakilala niya. Ituloy ko lang po but the one who has doubt is condemned if he eats because his eating is not from faith. Ayan po, ang tinatalagay pala dito, yung pagkain ng kung siguro baboy yan o hindi ko na i-discuss yan dito. Matagal na discussion yan o yung mga alay o yung mga handog na pagkain, pwede bang kainin yan? Ayan po, hindi ba? At saka yung mga bawal na pagkain ang dinidiscuss dito. Mga alimango, hindi ba? Mga hipon, bawal yan Noon, hindi ba? Aywan ko lang ngayon, and everything that is not from faith is sin. Ayan po, everything that is not from faith is sin. Ayan po ang tinatalakil ko dito. Kaya itong mga tauhan ni Kibuloy dyan, hindi makapagpatuloy magdiskusyon kasi nga hindi nang gagaling sa faith nila o wala silang conviction. Binayaran lang sila yan. Opo, kaya ganyan, mga patutsada lang yan, pero aalisan nila ang topic. Sige ngayon, buksan natin yung topic na sila ay mga religious leader. Ay isinugo nga ng Diyos ang mga judges na kung mag-execute kayo ng judgment, kailangan walang fear, hindi ka nang tatakot at saka walang favor. God is not a respecter of person. Ayan po, nakasulat po yan. Kaya dapat yun ang tandaan natin. Anong ilalaban ni Robin Hood Padilla dyan? Dyan sa sinabi ko, wala. Wala siyang ilalaban dyan. At yun nga, ang tinuturo ko kay General Torre, law-abiding citizen lang tayo lahat. Law-abiding citizen. Ang turing niya. Dapat ganun ang turing niya. Hindi ba? Titus 1 verse 15. To the pure, all things are pure. But to the defiled and unbelieving. Ayan nga, unbelieving sila yan Hindi rin nila pinaniniwalaan yung mga sinasabi nila. Unbelieving yang ganyan. Kanina diniscuss na wala silang faith. Ay hindi counted yan sa Panginoon. Yang ginagawa nila. Pero dito, nahagip na to the defiled and unbelieving. Ayan nga Pati yung sinasabi nila, tanungin natin si Robin Hood Padilla. Tanungin natin, ano bang ibig niyang sabihin na ito ba sila ay mga sikta ng religion ito? Kaya niya bang pangatawanan yan na samantalang
ang nakasulat po ay kung ang judges ay mag-execute ng judgment without fear and favor. Oh. Ay kung papabura mo yung religious sect, adi ang dami mo nang nilabag na kwan yan na mga reglamento. Ang isang reglamento dyan ay dapat ay yun nga, yung freedom of religion, ay bakit bibigyan mo ng pabor yung KOGC na yan, hindi ba? Wag Iisa ang bilang mo dyan, citizen sila ng Pilipinas o law-abiding citizen sila. Ayan po. But to the defiled and unbelieving, nothing is pure. Ayan nga hindi nga sila puro Kaya ganyan ang nangyayari sa kanila. Iisa lang ni General Torre laban sa 7 ay panalo pa si General Torre. Kasi nga alam niyang ginagawa niya o talagang may faith siya o alam niya tama yung ginagawa niya na hulihin yung pinapahuli sa kanya ng batas. Ayan po. Nagsuggest pa yung kwan yung aywan ko sino yung kung attorney ba yun o kwan na maghuhukay din daw sila, tutulungan na nila ang kwan ang PNP na maghukay. Ay ayaw kong salitain ang gago pero gago pala ito Wala akong makuha na ibang salita kaya pwede po yan. Opo. Ngayon ay bakit? Ipapaliwanag ko lang po ano ba ang mas madaling gawin? Yung maghukay na milyon po yan. Milyon ang gagastusin yan. Milyon po yan o isurrender na lang si Kibuloy. Ano pong mas madaling gawin? Ay bakit hindi nyo isurrender? Bakit maghuhukay pa kayo? Tutulungan daw nila ang PNP na maghukay ng tunnel. Ay hypocrisy po yan. May mga plano po sila yan. Ang KOGC po may plano yan. Ang maaring sa munisipyo wala kasi tinatago nga nila yan Kung mayroon man pumasok dyan ng mga kontraktor ng Chinese contractor, balita ko doon kay Arman din doon sa Vlogcaster Arman din, mga kontraktor para ng China ang bumanat dyan. Sigurado ako, may plano sila dyan. Ay bakit pa sila maghuhukay kung alam nila kung saan ang tunnel? Adi hipokrisiyan, hindi ba? Ang nakikita ko dyan, aabalain lang nila ang PNP o idadivert nila o kaya ay ilalansihin lang nila. Mabuti na lang at hindi pumayag si General Torre. We will search, sabi niya, on our terms. Tama naman, hindi ba? Ano ang mas madali? Maghukay sila o ibigay lang yung plano? Kung gusto nilang tumulong, adi ibigay nila ang plano. Makikita naman yan sa itaas Ang Amerika po, may satellite yan sa itaas. Nakikita yung tunnel dyan. Opo. At idagdag ko, yung SIM card pala ang nakapaghuli. Yung SIM card ni Alice Guo, nahuli sa Indonesia, ang ginamit ng mga Indonesian authorities, yung SIM card niya. May 3 ata siyang SIM card, yung isa active. Totoo po yan. Totoo po yan. Lahat po ng SIM card, pwede kang ilocate kung nasaan ka. Ay baka nga, yan din ang ginagamit ng kwan ngayon ng kapulisan natin May SIM card doon sa ilalim ng lupa na kukuha nila, ay hindi nila tatantaman yan. Hindi ba? Ay kung naka-identify pa na SIM card yan ni Kibuloy, hindi ba? Isisingit ko lang po dito po sa Amerika. Dahil ang isang kutsi rito, isa lang ang pasahero. Usually, isang kutsi, isang pasahero lang. Nakikita nila kung heavy traffic. Ang binibilang lang pala nila yung cellphone doon sa kalsada. Kaya kung marami ng cellphone, nilalagyan nila ngayon ng red. Pag medyo okay pa, yellow, ganon. Binibigyan babala.
Kaya nga ako, pag may red na yung isang kalsada, umiiwas na ako. Tinitingnan ko sa cellphone ko. Oh, ganun po yan. Bakit nila nilalagyan ng heavy traffic? Ay kasi nga maraming cellphone. Oh, hindi ba? Oh, kaya ayaw man nila ibigay ang plano. Hindi ba? Ay, malalaman yan kung saan yan. Kasi nga doon, ay naku naman, si Alice Gunga nasiruin sa kwarto niya. Nasiruin. Masisiruin ka talaga. Oh. Yung ang ibang tao dito sa Amerika, tinatanong sila kung gusto nila na malalaman kung saan ang location nila. Oh. Yes. Oh, yun. Kahit na sino, pwede nang tignan kung saan ka. Oh. Yung iba, tinatanggal nila kasi nga ang dami nagbe-verify sa kanila Oh, ay, naandyan ka pala, sabi nila. Oh, ay ayaw na nilang ganun. Ganun po yan, ano? To the unbelieving, nothing is pure. Yan ang nakikita ko dyan sa mga kasangga ni Kibuloy dyan. Unbelieving po yan. Hindi nila, yung mga pinaglalaban nila, kung pag-uusapan yan, hindi nila maikuan yan. Hindi nila maipaliwanag yan. At yan nga ang nangyari diyan. Whereas si General Torre, kaya niyang ipaliwanag kahit maghapon. Kahit na iisa lang niya. Napahiya nga pero iba ang pinapalabas ng mga vloggers ni Kibuloy. Iba ang pinapalabas. Oh, umiyak daw si si General Torre. Anong umiyak? Iisa nga lang niya Oh, he single-handedly na may 10 yung kinalaban niya. Oh, iisa lang niya. Paano umiyak yan? Kahit na maghapon sila dyan, ay pwede. At yung paliwanag niya, tuloy-tuloy. Oh, ganun po yan. Ay, ang issue ay yung inisprehan daw ay hindi natin alam kung saan nanggaling yan. Baka nagmumura naman yung tao o kaya palakad-lakad o kaya ay parang naghahamon. Ay talagang iisprehan ka Oh. Talagang iisprehan ka. Para sa akin kasi nga ay simple kuan na nila yun area na nila yun Bakit naandong ka pa? Adi nagpo-provoke ka, hindi ba? Pero mali talaga yun. Lalo na may edad na yung babae. Pero para sa akin, hindi naman pinaputukan sa tainga Ay kung pinaputukan sa tainga yan, ay pwede pa siguro. O kaya binaril. Oh, katulad ng ginagawa ng tukhang. Oh, binabaril sa harapan po ng pamilya. Yun po ang nakakatakot. Oh, totoo ba yan o hindi? Adi, i-discuss natin. I-discuss natin. Oh, ano ang nangyari nung kapanahonan ng tukhang ni De La Rosa? Ayan nga baka huhulihin na yan ng ICC o ng Interpol hindi ba? Oh, dahil doon iyan po ang hindi niya matakasan. Kasi nga pagpatay po yun pero ito mga reklamo ng mga mga piling lang po yan. Mga opinion o mga piling na sila ay nasasaktan, sila ay hindi makapag-aral. Bakit hindi kayo makapag-aral? Oh, mag-aral kayo Oh, bakit yan ang rason nyo para ihinto? Mali po yan. Ang dapat na masunod ay kung sino ba yung nanggahasa, yun ang hulihin. Kung may tatabi-tabi dyan o magre-reklamo dyan, ay kasuhan na rin yan. At yan nga ang gagawin ata nila General Torre ngayon. Kasi nga, kabisado na nila ang lugar Yan nga ang tinatalakay ko noon. Pag nakabisa na po ang lugar, ay madali na yan. Alam na nila saan magtatago, saan sila kasi nung una kasi hindi nila kabisado yan Oh. Hindi ba? O ngayon, ay kabisado na nila, ay siguro kung haharang-harang pa dyan, ay pwede na nilang pusasan yan. At kasuhan, obstruction of justice. Ayan po ang ikakaso sa kanila. Ay kasi nga hinuhuli, ngayon haharang-harang ka. O,
Samantalang sinasabi ni Kibuloy na tatayo ako, sabi nga ay hindi naman ginagawa, hindi ba? Nagtatago nga At diniscuss ko na po yan na ang mga guilty o may burden ng bloodshed o yung nga guilty conscience, mas nanaisin pa niyan na mamatay o pumunta doon sa pit ang nakasulat sa Biblia. They will seek their refuge in the pit. Sa kuiba nga o dyan sa hukay. Pero ang interpretation ng ibang pastor, mas nanaisin pa niyang mamatay o mas matamis pa sa kanya ang mamatay. Ayan, labanan nyo yan. Hindi ba? At yan ang pinagtatanggol nyo. Hindi ba? Mali kayo dyan. Nagtatago na nga, ipagtatanggol nyo pa Nagtatago na, hindi ba? Ano ang laban nyo dyan? Hanggang makakasuhan kayo dyan. Hindi ba? Ay hindi namin kasalanan yan. Kasalanan nyo yan. Hindi ba? Huwag nyo kaming sisihin dyan. Ako, nagpapaliwanag lang ako dito. Hindi ba? Ginagamit ko po ang Biblia. Hindi ba? To the defiled and unbelieving. Ayan, hindi nyo naman pinapaniwalaan yung pinaglalaban nyo kasi hindi nyo tinutuloy na ipaliwanag. Ipaliwanag nyo Bakit ang sekta ni Kibuloy ay bibigyan ng pabor? Ayan po, hindi ba? Ipaliwanag nyo yan Ipaliwanag nyo sa judge yan. Bakit matatakot ang judge sa sekta ng QOGC? Ipaliwanag nyo yan. Ay hindi nyo maipaliwanag yan. At saka, bakit ang opinion ng isang tao o yung feeling ng isang tao, ay sayang hindi ko nahagip, Kasalanan po yan na may gagawin kang mabuti na hindi mo ginawa dahil iniisip mo lang, Dahil iniisip mo lang. Bibigyan ko lang po kayo ng isang example. Nanalo ka sa loto, o nagkabonus ka ng marami. Alam ko yan, bonus yan maraming bonus. O kaya yung tinatawag na gratuity. Nagbibigay yan, yung mga kumpanya. Ngayon ay naisipan mo, yung kapatid mo ay bibigyan mo ng pira, hindi ba? Mabuti po yun. Mabuting gawa po yun. Dahil nga, mayroon kang extra. Pero nagdalawang isip ka dahil, baka ipang bibili lang niya ng alak. Ayun, O baka gagastusin niya sa hindi maganda, huwag na lang. Ayun po ang sinasabi ko. Iniisip mo pa lang yun Hindi ba? Dapat gumawa ka ng mabuti. Ituloy mo yung paggawa ng mabuti. Pero kung iniisip mo na, wag na lang. At dahil, ayun na, hindi ba? Nasa isipan lang o nasa feeling mo na baka gastusin niya sa iba, maaring isugal niya, pambili niya ng alak, wag na lang. Yun po ang sinasabi ko, na kung gagawa ka ng mabuti, nasa Biblia po yan. Diniscuss po ni Jesus Christ yan. Hindi ko lang makita kagabi. Opo, hindi ko makita na kung may gagawin kang mabuti, ay hindi mo ginawa dahil iniisip mo na ay mali yun, sabi niya. Mali yun, sabi niya. Kasi iniisip mo lang hindi ba? Iyan po ang nakikita ko na rason ng mga, wala nga sa rason ng mga yan nagtatanggol kay Kibuloy. Wala, kahit attorney sila, wala sige po, at hanggang dito na lang po, at dalangin ko po sa ating Panginoon na sana sa ating pakikinig ay may natutunan po tayo. Medyo mahaba-haba ngayon, anyway, ay Saturday naman, wala akong pasok. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.